Kumusta mga brad? Alamin natin ang dahilan kung bakit ginawa ang Great Wall of China, kailan ito sinimulang buuin at sino ang may pakana nito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang China ang kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa. Tinuturing itong pang-apat na pinakamalaking bansa sa buong mundo at pumapangalawa sa pinakamalaking bansa sa Asia. Alam nyo ba na 32 times na mas malaki ito sa Pilipinas? Noon pa man kilala na ang katanyagan ng imperyo ng China, maging sa ating mga sultan na naging hari sa mga kaharian ng Mindanao noon. Ang Great Wall of China ay may haba na 21,196 kilometers. Ang haba nito ay sakop ang 11 probinsya at 2 rehiyon. Ayon sa kanilang kasaysayan, ang unang emperor nila na si Qin Shi Huang ang unang nakaisip at nag-utos na ipatayo ang Great Wall of China noong 7th century BC. Nasa halos 300,000 na sundalo at 500,000 na katao ang nagtulong-tulong para maitayo ito na inabot ng 2,500 years bago matapos. Maraming nabuwis na buhay sa paggawa ng Great Wall of China, kaya't binansagan din itong pinakamahabang sementeryo sa buong mundo. Itinatayang nasa 400,000 katao ang nasawi rito nung ginagawa ang Great Wall. Ang mga Chinese nung time na yon ay pamilyar na sa mga techniques sa paggawa ng isang wall building. Yan yung time na madalas ang digmaan sa ancient Chinese history. Itinayo ito para madepensahan ang kanilang teritoryo. Pero bakit kailangan nila depensahan ang kanilang teritoryo? So balikan natin ang history. Ayon sa Chinese tradition, ang unang dynasty ay ang Xia na itinatag ni Yu the Great noong 2100 BCE. Dito nagsimula ang political system ng China. Kalaunan, ang Xia Dynasty ay sinakop ng Shang Dynasty noong 1600 BC. Ang Shang Dynasty ay kilala sa pagiging marahas nito, lalo na sa kanilang mga alipin. Di nagtagal, sinakop naman ang Shang ng Zhou Dynasty. Ang Zhou ang tumulong sa mga alipin na tumakas sa pamumuno noon ng Shang. Nagtagal ang pamumuno ng Zhou Dynasty mula 1050 BC hanggang 256 BC. Dito, nagsimula ang pagdevelop ng mga fundamental institution sa mga mamamayan tulad ng filosofiya ng Taoism at Confucianism. Maging ang feudalism ay na-develop sa lugar, kaya't nagkaroon ng iba't ibang feudal states ang kaharian ng Zhou. Paglipas ng ilang siglo, ang bawat estado na ito ay kalaunan na-develop ang sari-sariling kultura at kanya-kanyang identities. Dito nagsimula ang hidwaan ng bawat estado sa Zhou Dynasty. Ito na yung tinatawag na Warring States period na naganap mula 475 BC hanggang 221 BC. Ilang siglo ang nangyaring digmaan dito. At dito nga nagsimula ang pagpapatayo ng kani-kanilang wall buildings at towers para protektahan ang bawat teritoryo ng estado. Nung nasakop ng hari ng Qin ang ibang estado, pinamunuan niya ang buong China at prinoklama niya ang kanyang sarili bilang kauna-unahang emperor ng Qin Dynasty. At siya nga si Emperor Qin Shi Huang. Siya ang kinukonsider na kauna-unahang leader ng Unified China. Imagine, ang dating estado ngayon ay isa ng dynasty. Unang trinabaho ni Emperor Qin, pinasunog niya lahat ng libro at in-execute ang lahat ng mga scholars para mabura ang kasaysayan ng mga naunang estado na sinakop niya. Ito ay para magkaroon daw ng isang identity at isang history ang China. Ipinag-utos pa ni Emperor Qin Shi Huang ang pag-construct ng malaking bahagi ng Great Wall of China.
maging ang kanal na nagdurugtong sa north at south. At ang terracotta army na sculpture ng mga sinaunang sundalo ay si Emperor Qin din ang may gawa. Ang Great Wall of China ay hindi itinayo sa isang panahon lamang. Tulad ng sinabi ko kanina, nagsimula na silang magtayo ng wall buildings at towers noong Warring State period para madepensahan ang kani-kanilang teritoryo. Ang unang nagtayo ng wall building that time ay ang estado ng Chu. Ibig sabihin, nung Qin Dynasty lang ito pinagdugtong-dugtong yung mga walls ng emperor. Nakalaunan ay tinawag ng Great Wall of China. Ang purpose naman ni Emperor Qin dito kung bakit niya pinagdugtong-dugtong ang mga walls na ngayon ay tinatawag na nating Great Wall of China ay para protektahan ang kanilang imperyo mula sa mapanakop na nilalang mula sa norte, especially sa mga Mongols. Ang Mongols that time ay mga tribo na regular na rumuronda sa China. Kaso, kahit na mayroong Great Wall of China, nasakop pa rin sila ng Mongol Empire. Pero bukod doon, layunin din ng Great Wall na pigilan ang mga Chinese citizens na lumisan sa China. Ang Great Wall of China ay binilang sa 7 Wonders of the World. At ngayon, patuloy itong dinarayo bilang isa sa mga tourist attraction sa China. Napakahirap itayo ng ganitong pader, lalo na't nung ancient days ay wala pang modernong makina. Ang construction dito ay mano-manong ginawa gamit ang mga kamay, kaya sobrang nakakanga ang Great Wall na ito. At magbasa hanggang ngayon, mapalad pa rin tayong nasisilayan ang ganda ng Great Wall of China na bahagi ng kasaysayan ng imperyo ng China. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.